Welcome! Kamusta mga kaibigan? Sana ay okay kayo riyan. Nabulol ako sa una eh. Kaya ngayon medyo maayos na yung okay kayo riyan. Okay, so before we discuss yung susunod na topic, umpisahan muna natin yung background o yung basic foundation para mas maintindihan natin how things are in digging more information pagdating nga dun sa hinahanap natin, which is yung quest for peace and freedom. May tinatawag dyan na discipline, and matagal na ito, and it's called philosophy. So disclaimer muna, wala akong formal background, study, education, though meron nung college subject lang, pero it's more on logic and ethics, but the entire philosophy wala. So this more on sariling sikap, na aral based so what we're doing, because philosophy is what we call part of our lives na ito araw-araw nating ginagawa, and it's subject or a terminology that the scholars use it panahon pa ng mga Greeks, yung philosophy. And two words nga philo and sophia, meaning love of wisdom. So ano ba yon? It's involves about study of knowledge, reality, existence, and human conduct. So lahat nandoon. Sabi nga ni nasirang Ernie Baron, RIP, knowledge is power. Kung walang knowledge, wala ring power. And basically that's part of philosophy, na kailangan meron tayo noon. We need to know the reality. Ano ba yung nangyayari ngayon na hindi natin pwedeng i-deny kasi it is what it is. Yun yung sinasabi ng iba. And ano ang ating existence, and also yung human conduct. So how we do things, how we behave based on our moral judgment. Then meron tinatawag na branches si philosophy, 5 actually. Ni-research ko to. You can also check this one out sa Google. Una is yung epistemology, metaphysics, ethics, logic, which is ito yung naging subject ko nung college, and then aesthetics. So ang una muna yung epistemology, study of knowledge. Ano ba ang knowledge? Paano ba natin na-acquire ang isang kaalaman, yung knowledge? And may mga limitations, syempre. Ano yung limit ng mga knowledge na yan, na bakit may mga limitation? Second is yung metaphysics, reality, existence. It deals with time, space, and even supernatural, yung mga bagay na yung kakaiba, hindi maipaliwanag ng siyensya. So yung mga kababalaghan, so it falls under metaphysics. Then ethics, which is ito, araw-araw natin tong na pa-practice, judgment, morality, it is right versus wrong. Kino-question ito yung ating moral principles, at saka yun nga, paano tayo mag-behave sa araw-araw nating ginagawa. Then of course yung logic, yung tamang reasoning. Paano natin ma-identify ang isang nonsense sa may sense na mga usapan, and very timely. We need to identify those things, kasi nga para talagang hindi sayang oras natin. Kumbaga, let's make it more quality yung ating ginagawa against sa mga noises lang. Wala nang maitutulong sa buhay natin. Let's do away with that. So it's all about logic in identifying those things. Then last is yung aesthetics.
It involves beauty and art. Pero ito subjective to eh. Kasi sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Yung pangit sa iba, maganda naman sa iba. Isang example na lang, no? So, tayo Asians, may mga tinatawag tayong exotic beauties, no? Sa lokal na mga Pilipino, syempre, hindi sila appealing. Although, syempre, may mga magaganda rin naman sila. Kahit papaano. When say kahit papaano, I mean, yung it's not derogatory, but it's more on how they carry themselves, no? Pero pagdating sa mga puti, no, napakalakas ng sex appeal nila, and sila yung parang top of the line pagdating sa kanilang mga taste. So, iba-iba. And walang may tamang standard, walang may tamang monopolyo or na nagsasabi ito maganda, ito pangit. Subjective yan. And meron din tinatawag na school of thoughts, no, si philosophy. Tatlo yun eh, pero dalawa lang I think yung medyo may sense dito sa ginagawa natin eh. Number 1 is yung existentialism. Second is yung stoicism. Yung existentialism, ito yung pasok na pasok. Individual freedom, choice, and search for meaning in an inherently purposeless universe, no? Una muna yung choice. Ang hirap. Gusto mong piliin yung peace, pero may mga bagay na mapipigilan kang piliin yung peace kasi ang hirap. Dahil unang-una, parang nauunahan ka ng emosyon. Kaya nga yung sinasabi ko na yung Ubermensch o yung Superman, superhuman, kung kaya mong kontrolin yung emosyon mo, nandoon ka na sa level na yon na talagang you value your peace. Like for instance, no, ang hirap pigilan kapag ikaw ay na-challenge. Halimbawa na lang, sa kalye, no? Nagmamaneho ka, biglang may kumat sa'yo, muntik mo nang masagasaan, muntik mo nang mabangga. Siyempre, unang-una, blip, blip, blip. Minsan, gagamitan mo pa ng daliri, sabi mo, hello. Or, bababa mo pa ng bintana. Worse, baka magbaba ka pa ng sasakyan. Ang hirap pigilan ng ganung sitwasyon. So, yun yung mga kailangan nating madiskubre paano pigilan yun. And then yung isa, choice, no? Tama, choice. Paano pipiliin nyo kung unahan ka ng emosyon? So, isa yun sa malaking challenge. So, like I said, napakahirap. Mandaling sabihin, pero napakahirap gawin. Then, finding meaning, no, in an inherently purposeless universe. Pakalalim, di ba? Parang ano tayo dito, parang alikabok lang tayo sa laki ng mundo. Pero ito is universe. So, anong significance natin? Anong contribution natin? So, yun yung kailangan nating alamin. Di ba? Tatanungin din natin yung sa sarili natin. Yung second is yung stoicism. Ito naman yung accepting things beyond your control and mastering one's emotions. So, dito napapasok ngayon yung, gusto mong piliin yung peace mo and also your freedom. Pero, kaya mo ba maging stoic? Again, does not necessarily mean stone cold ka. Wala kang pakiramdam, para ka ng Terminator. Wala ka ng iniisip. Kumbaga, kahit anong mangyayari dyan sa harap mo, stone cold ka. Hindi. You just have the power to choose over something na tingin mo is makaka-apekto ng oras mo, ng kapayapaan mo. So, dun lalabas yung pagiging Ubermensch mo or superhuman. So, with that, next topic tayo. This is just the basic para at least umusad tayo. It involves philosophy.
So, intindihin lang natin so that we would know where we are coming from, and then ma-apply natin later on yung paano natin kokontrolin yung sarili natin, ano yung mga terminology na babalikan natin, and so we would know paano yung progress. So, until then, see you on the next episode. Paalam.